channeling your energy. Your soul calls here. Cancer, Sun, Moon at Rising. At kung may pakiramdam ka na ang dami mo kayang gawin pero parang may pumipigil sa'yo, makinig ka muna. At ang angel number mo ay 1441. Cancer, kung may pumipigil sa'yo sa mga gusto mong gawin at lalo na kung ikaw yung taong tahimik ng lumalaban, nagtatrabaho, nag-iipon, tumutulong sa pamilya, pero minsan napapaisip ka rin na kailan naman ako. Para sa akin, hindi ito simpleng number na paulit-ulit lang na nakikita. Ang dating nito sa Cancer ay tungkol sa pagbabalik ng disiplina sa sarili at pag-alala kung saan mo talaga gustong dalhin ang buhay mo. May isang bahagi sa'yo na alam mo kung ano kaya ang kaya mong gawin. Ang problema, minsan nauubos ang focus mo dahil napakaraming kailangang isipin. Pamilya, trabaho, bills, responsibility at mga bagay na hindi mo naman dapat ikaw lang ang sumasalo. At dito, pumapasok ang message na may skill ka na hindi mo lubusang ginagamit. Hindi kailangan na magsimula ka sa wala. May natutunan ka na, may experience ka na, may talent ka na, may ginagawa ka ng matagal na pwedeng i-level up, gawing mas professional o pagkakitaan ng mas maayos. Ayan, Cancer. Queen of Wands at Eight of Pentacles, Queen of Swords. Kung OFW ka o malayo ka sa pamilya dahil kailangan mong kumita, ramdam ko yung energy na kailangan kong kayanin. Pero wag mong gawing dahilan ang pagiging matatag para kalimutan mong may sarili ka ring pangarap. Sa pera, ang Queen of Wands at Eight of Pentacles, ito yung combination na hindi ko tignan bilang swerte lang, ha? Mas malakas ang message na pera mo ngayon ay konektado sa skill, consistency at kalidad na ginagawa mo. Kung may trabaho ka, may possibility na mas mapansin ang kakayahan mo kapag hindi ka na basta gumagawa para matapos lang, kundi ginagawa mo ng may sariling standard. Kung may negosyo ka, sideline, online, commission, online work, maliit na racket o kahit talent na matagal mo nang iniisip pagkakitaan, wag mo agad maliitin dahil maliit pa ang kita. Pero may warning din, ha, may tendency kang kapag napagod ka, gusto mong bigyan ng sarili mo ng reward. Deserve ko to, ang hirap ng buhay ko, isang beses lang naman. Ayan, mga Cancer. Tapos kapag pinagsama-sama mo ang maliliit na gastos, no? Luho, pagkain, online shopping, ayan. Convenience purchases, pagpapadala ng pera at mga bagay na hindi naman urgent, doon mo makikita kung saan tumatagas ang pera. Kaya ngayong linggo, hindi kita nakikitang kailangan mong maging sobrang kuripot. Ang kailangan mo ay maging intentional. Bago pumili, tanungin mo, kailangan ko ba to? O kailangan ko ba talaga to? Gusto ko lang gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Magkaiba yun, ha? At kung may ipon ka, wag mong tingnan ng savings bilang pera na naghihintay lang gastusin. Tingnan siya bilang protection para sa future version mo. May energy rin dito na parang may isang bagay kang gustong bilhin o gastusin, pero mas magiging proud ka sa sarili mo kung mapag-iisipan mo muna ng mabuti. Hindi ibig sabihin na bawal kang mag-enjoy. Ang reading ay nagsasabi lamang, huwag mong ubusin ngayon ang perang pinaghirapan mong pag-ipunan para sa problemang hindi pa naman dumarating. At higit sa lahat, Cancer, huwag mong ikumpara ang progress mo sa ibang tao. Baka nakikita mo yung iba na parang ang bilis namang umangat, pero hindi mo nakikita kung ilang taon nilang pinag-aralan ang ginagawa nila. Ilang beses silang nabigo at gaano katagal nilang pinractice yung skill na ngayon ay kumikita para sa kanila. May kakayahan kang mag-level up pero kailangan mong seryosohin ang sarili mong craft kasi ang pera na hinahanap mo maaring hindi manggaling sa
sa mas maraming pagod. Maaring manggaling ito sa pagiging mas mahusay sa bagay na kaya mo na. Cancer, sa career mo, mas seryoso ang energy kaysa simpleng maghintay ka lang. At ang lumalabas at napakalakas na message tungkol sa standards, boundaries at pagiging mas matalino sa mga desisyon mo. May mga Cancer dito na matagal nang nagtitiis sa trabaho dahil iniisip nila at least may income. Naiintindihan ko yon, Cancer, ha? Lalo na kung may pamilya kang sinusuportahan o may mga taong umaasa sa'yo. Pero may tanong ang reading, hanggang kailan mo kayang manatili sa isang sitwasyon na hindi natugma sa halaga ng effort na binibigay mo? Hindi ibig sabihin na bigla kang mag-resign, ha? Ang kailangan muna ay malinaw na assessment. Magkano talaga ang kinikita mo? Magkano ang gastos mo para mapanatili ang trabaho? May natutunan ka pa ba? May possibility ka bang umangat? At higit sa lahat, ginagamit ba ng tama ang skills mo? Dahil may Cancer dito na hindi naman kulang sa kakayahan. Ang kulang ay pagkakataong may pakita kung gaano talaga sila kagaling. Tapos, lumalabas pa ang energy ng taong may opportunity sa paligid. Pero, hindi niya agad makita dahil pagod na siya, disappointed o parang nasanay na siyang hindi umasa. Parang may part sa'yo na nagsasabing ayoko nang umasa. Ilang beses ko na tong sinubukan. Kung ganyan ka ngayon, maging honest ka sa sarili mo. Hindi lahat ng opportunity ay para sa'yo, pero hindi rin lahat dapat mong tanggihan dahil lang sa mga nangyari noon. Cancer, pwedeng may dating skill, dating profession, dating client, dating business idea o isang bagay na dati mo nang ginagawa na muling pumapasok sa isip mo. Hindi ko ito babasahin bilang simpleng pagbabalik ha sa isang tao. Mas nakikita ko rito ang pagbabalik sa isang kakayahan na minsan mong pinabayaan. Baka may trabaho kang dati mong mahusay gawin, baka may sideline kang dati nang kumikita, baka may talent kang sinabi mong hindi ko naman ito mapapakinabangan. Pero habang tumatagal, mapapansin mong yun pala ang isa sa mga bagay na pinakamadaling i-develop dahil may experience ka na. Cancer, career-wise, may kailangan kang tingnan mula sa ibang angle. Kung matagal kang stuck, huwag mong itanong lang na paano ako makakakuha ng mas malaking income. Tanungin mo rin, anong ginagawa ko ngayon na kumakain ng oras pero maliit ang balik? Napakahalaga talaga nito dahil minsan hindi dagdag effort ang solusyon. May effort na kailangang ilipat sa mas magandang direction. Sa finance naman, nakikita ko rito ang energy ng pera sa connected sa ibang tao. Connections, referral, collaboration, clients, co-workers, friends o isang group na pwedeng maging source ng opportunity. Pero may dapat na balance ang energy dito ha. May possibility na maraming pinagkakagastuhan ng sabay-sabay. Bills dito, family expense doon, personal needs, work-related expense at may minsan naman gusto ka ring itabi para sa sarili mo, 'di ba? Kaya ngayong linggo, wag mong tingnan ang pera bilang simpleng mayroon o wala. Tingnan mo kung saan ito pumapasok at saan ito lumalabas. Kahit maliit ang income, kapag alam mong kontrolado mo ang flow, mas may peace of mind ka. At kung malayo ka sa pamilya dahil nagtatrabaho ka, lalo na kung OFW ka, may isang bagay akong gustong ipaalala. Hindi porket kaya mong akuin ang lahat ha, ibig sabihin kailangan mong akuin ang lahat. May limitasyon din ng energy, oras at pera mo. At career mo ngayon is asking for clarity, skill development, better boundaries, and smarter allocation of effort. Hindi mo kailangang patunayan araw-araw na kaya mo mag-sacrifice. Mas mahalaga ngayon na makita mo kung saan pinakamalaking halaga ang maibibigay ng kakayahan mo. Cancer, pagdating sa love, dito ko nararamdaman na masyado kang matagal na nag-a-adjust para sa isang connection. At
The energy tells me na may Cancer dito na outwardly tahimik pero internally marami ng tanong. Hindi ka naman walang pakialam. Ang totoo, pagod ka ng ikaw ang laging umiintindi. Ikaw ang nag-a-adjust ng schedule. Ikaw ang unang umiintindi kapag may problema. Ikaw ang nagpapalampas. Ikaw ang nagsasabi ng okay lang. Pero deep inside hindi ka talaga okay. At may energy dito na parang may relationship o emotional situation na matagal nang nakapos. At ito ang interesting. Hindi ko nakikita na ang problema ay kawalan ng feelings. Ang problema ay imbalance. Isang tao ang mas maraming binibigay habang yung isa parang sanay nang tumatanggap. Kung ikaw ang laging nagsisave ng relationship kapag may problema, tanungin mo ang sarili mo. Kung titigil ako mag-adjust, gagalaw pa ba siya papunta sa akin? Yan ang mas mahalagang tanong. Kaya para sa ilang Cancer may involvement ng ibang energy sa connection. Pwedeng ibang tao talaga, kaibigan, dating connection, social circle, co-worker o isang taong laging nasa paligid ng partner. Para sa iba, maaari itong maging third party situation pero hindi ko sasabihin na automatic na may pagtataksil. Hindi sapat ang cards para mag-akusa ng isang tao. May mas malinaw dito at it's an outside influence na nakakaapekto sa relationship. At kung single ka, huwag mong isipin na kailangan mong habulin ng isang taong emotionally unavailable. May sentimental energy din, memories at attachment sa nakaraan. Minsan, hindi naman natin namimiss ang tao. Namimiss natin kung sino tayo noong kasama natin siya. At malaking difference yun. Kung may relationship kang pinag-iisipan, you look at the facts, not just memories, Cancer. Love should have affections. And yes, pero kailangan din ng consistency, respect, effort, at reciprocity. At Cancer, please don't confuse martyrdom with love. Hindi sukatan ng pagmamahal ang kung gaano karaming sakit ang kaya mong tiisin. Sa health energy, ang lumalabas ay kailangan mong bigyang pansin ng stress, exhaustion, sleep at overall recovery ng katawan. Pero malinaw kong sasabihin, tarot reading ito at hindi medical diagnosis. Hindi ko gagamitin ng cards para sabihin may particular kang sakit o problema sa isang organ. Ang energy ay parang katawan na matagal nang sinasabihang kaya pa. Kaya pang magtrabaho, kaya pang gumising ng maaga, kaya pang mag-asikaso ng pamilya, kaya pa magpuyat, kaya pa kahit pagod. Pero may difference ang kaya pa sa okay pa Cancer, obserbahan mo lalo na ang katawan kapag may recurring symptoms. Ang digestive area, tension sa katawan, headaches, pagbabago sa sleep at fatigue ay mga bagay na hindi dapat i-dismiss kung paulit-ulit o lumalala. Hindi ibig sabihin na yon na ang diagnosis mo Ang message lang ng reading ay huwag mong hintayin na katawan mo mismo ang maglagay ng limitasyon bago ka matutong magpahinga. Kung may nararamdaman kang kakaiba, persistent o lumalala, mas mabuting magpatingin sa qualified healthcare professional kaysa umasa sa tarot para tukuyin ang sanhi. At emotionally, may connection talaga ang reading sa burden. Parang may Cancer dito na hindi lang sariling problema ang dala. May problema ng pamilya, may financial responsibility, may trabaho, may taong iniisip at kapag natulog ka, doon pa umiikot ang utak mo. Kaya ang pinaka-importanting health message dito, hindi ka machine,
Hindi mo kailangang hintayin na maubos ka bago mo sabihin kailangan mo ng pahinga. Love, career, money, family, lahat yun mahalaga ha. Pero kasama sa equation ng ikaw. At minsan ang pinaka-mature na desisyon ay hindi ang magtiis ng mas matagal. Ang pinaka-mature na desisyon ay malaman kung kailan kailangan mong alagaan ang sarili mo. Cancer, bago ko tapusin ang reading na to, gusto kong bigyan ng hiwalay na message ang bawat Cancer na maaring nanonood ngayon. Kung student ka, wag mong ikumpara ang progress mo sa classmates mo ha. May kanya-kanya kayong timing. Kung mabagal ka ngayon, hindi ibig sabihin na wala kang mararating. Ang mahalaga, wag mong tigilan ang paghasa sa kakayahan mo. Yung skill na pinag-aaralan mo ngayon, maaring yon ang maging puhunan mo pagdating ng panahon. Kung single mom ka, alam kong may mga araw na parang ikaw lang. Ikaw ang kumikita, nag-aalaga, nagdedesisyon at minsan ikaw pa ang kailangan maging matatag kapag gusto mo namang umiyak. Pero gusto kong ipaalala sa'yo, hindi na babawasan ang halaga mo dahil kailangan mong humingi ng tulong. Hindi mo kailangan gawing lahat ng mag-isa para masabing mabuti kang ina. Kung ikaw ay parent, lalo na kung may mga anak kang malayo sa'yo, maaring marami kang iniisip na hindi mo sinasabi. Minsan pera ang naibibigay natin dahil yun ang paraan natin ng pagmamahal. Pero tandaan mo rin ang presence, pakikinig at simpleng kamustahan ay may halaga. Kung ikaw ay senior citizen, wag mong isipin na tapos na ang panahon mo para matuto o gumawa ng bagay na para sa sarili mo. May mga pangarap na hindi kailangan magkaroon ng deadline. Kung may bagay kang matagal nang gustong gawin at kaya pa ng katawan at sitwasyon mo, bigyan mo rin ng puwang ang sarili mo. At para sa mga OFW na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa, ito ang pinakaramdam kong message para sa'yo. May ilan sa inyo na hindi naman talaga gustong manatili roon habang buhay. Pero natatakot kang umuwi dahil iniisip mo, ano ang gagawin ko kapag bumalik ako. May iba naman gustong magpalit ng career pero natatakot magsimula ulit. At may iba na ilang taon nang nasa parehong trabaho dahil iniisip at least may siguradong sahod. Hindi ko sasabihin sa'yo na basta-basta kang umalis, pero wag mo ring hayaan ang takot ang gumawa ng buong desisyon para sa buhay mo. Maganda, mag-ipon kung kaya, mag-aral ng skill, mag-research, gumawa ng backup plan at unti-unting buuin ang option na gusto mong magkaroon. Dahil minsan ang pakiramdam na stuck ay hindi nangangahulugang wala ng daan. Minsan ibig sabihin lang nito, hindi mo pa nakikita kung paano ka lilipat mula sa isang buhay papunta sa susunod. At yun ang pinaka summary ng buong reading natin. May kakayanan ka ha, pero kailangan mong seryosohin ang kakayahan mo. Huwag mong hintayin mapansin ka bago ka magsimulang mag-improve. Huwag mong hintayin magkaroon ng malaking opportunity bago ka maghanda. At huwag mong isipin na dahil matagal kang nasa isang sitwasyon, doon ka na habang buhay. Kung ikaw ang Cancer na matagal nang nagsasabi na parang stuck ako, baka ang unang kailangan mong baguhin ay hindi yung buong buhay mo. Baka kailangan mo lang magsimula ng isang skill, isang decision, isang boundary, isang mas maayos na financial habit. Isang hakbang na kaya mong gawin ngayon. At maraming salamat Cancer sa paglalaan ng oras para sa reading na to. Kung may bahagi ng reading na tumama sa sitwasyon mo, isulat mo sa comment kung anong area ng buhay mo ang pinaka-resonate. Career, pera, love, family o pagiging OFW. At kung may Cancer kang mahal sa buhay na kailangang makarinig nito, maaari mong i-share sa kanya. Take care of yourself Cancer. Hindi mo kailangang malaman agad ang buong daan. Kailangan mo lang maging honest sa sarili mo tungkol sa susunod na hakbang. At paalala, hindi po ako ang unang nagme-message sa kahit sino man. Kayo po ang unang magme-message sa akin kung gusto nyo ng private reading. Ang aking contact info ay nasa pin comment, description, or profile photo. Or maaari nyo rin po akong
i-follow or subscribe sa isa ko pang channel tungkol sa astrology at birth chart, Astro Luna Quest, Astrology and Birth Chart. At sa mga nagtatanong po sa bracelets, available na po ang ating Love Crystal, Rose Quartz, at for money abundance, ang ating citrine for business, and aventurine. Mag-PM lamang po kayo at ang aking WhatsApp number ay nakapost. Again, maraming salamat Cancer sa panonood. This is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli at nawa maging maayos ang linggo mo.